Hindi niyo po kami mapaghihiwalay ni Marga. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Bakit hindi niyo na lang kami hayaan na maging masaya? Hindi ikaw ang lalaking nararapat para sa aking anak. Ilusyonado ka! Dahil ba sa hindi niyo ako kasing yaman? Sa akin sasaya si Marga. Bakit hindi niyo yun matanggap? Kailanman na hindi kita matatanggap para sa anak ko. Ibalik mo sa akin si Marga. Binabalaan kita, Ramon. Hindi mo magugustuhan sa oras na ilayo mo sa akin ang anak ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagod na kami magtago palagi. Kung hinayaan mo lang sana kami, hindi tayo aabot sa ganito. Ramon, umalis na tayo. Hayaan mo na si Papa. Nasa labas ng malaking bahay ng Rivero ang magkasintahang sina Ramon at Marga. Habang ang masungit naman na tatay ni Marga ay nakatayo sa terasa. Umaambon at napakalamig ng hangin. Yun ang gabi na magtatanan ang magkasintahan dahil malaki ang pagtutol ng pamilya ni Marga sa pakikipagrelasyon nito kay Ramon. Hinawakan ni Marga sa kamay si Ramon at hinila palayo. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila ay muli nilang narinig ang sigaw ni Eduardo na siyang tatay ni Marga. Hindi mo matatakasan ang kapalaran na naghihintay sa'yo, Marga. Kahit saan ka magtago, kahit saan kadali ng hampas lupang lalaki yan, mahanap at mahanap pa rin kita. Isinusumpa ko na hindi ka magiging masaya sa pagsama sa Ramon na yan. Ramon, huwag mo nang pakinggan ng Papa. Umalis na tayo rito. Tara na. Hindi na pinansin ni Ramon ang mga sinabi ni Eduardo. Habang dala ang isang malaking traveling bag, ay sinuong nila ang ambon at dilim ng gabi. Tumakbo sila hanggang sa makarating sila sa kalsada. Doon ay naghihintay ang kaibigan ni Ramon na si Celso, na may dalang tricycle. Oh, ang akala ko, hindi na kayo darating eh. Buti nakatakas kayo kay Don Eduardo. Hindi ako papayag na hindi ko makasama si Marga. Celso, iatid mo na kami sa istasyon ng bus. Aabot pa naman siguro kami sa last trip ng bus. Sumakay na sila sa tricycle at mabilis yung pinaandar ni Celso. Sakto namang pagdating nila sa bus station ay malapit nang mapuno ang huling bus na babiyahe. Bago lumulan ng bus ay muling nagpasalamat sina Ramon at Marga kay Celso. Si Celso ang nag-iisang tao na hindi tutol sa pagmamahalan nilang dalawa. Kahit nung una ay ito na ang nagsasabi na ipaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. Oh, paano? Magkita-kita na lang tayo sa kasal nyo ah. Basta balitaan nyo ako ah. Alam nyo naman ang number ko eh. Huwag ka mag-alala, Celso. Kapag nakarating kami sa aming pupuntahan ay babalitaan ka kagad namin. Pagkatabing umupo sina Ramon at Marga sa huling upuan ng bus. Nang umandar yon, ay inihilig ni Marga ang ulo nito sa balikat ni Ramon. Ramon, hindi kaya masundan tayo rin ni Papa sa pupuntahan natin? Sa tingin ko hindi naman. Masyadong malayo ang probinsya namin. Doon tayo magsisimula ng bagong buhay. Wala nang hahadlang sa atin, mahal ko. Sana nga. Pagod na ako kay Papa. Pagod na akong palagi tayong nagtatago. Naman. Pero sa lugar na pupuntahan natin, hindi na natin kailangan magtago. Malaya na nating maipapakita sa lahat ang ating pag-ibig sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang isang taon. Naging tahimik at masaya ang buhay ni Ramon at Marga sa lugar kung saan sila nagtungo. Yun ay sa probinsya ni Ramon, kung saan siya lumaki. Binalikan niya ang dati nilang bahay at lupa. Simula nang mamatay ang mga magulang ni Ramon, ay nagkaroon na ng kanya-kanyang buhay ang mga kapatid niya. Paunti-unti ay pinaayos nila ang bahay hanggang sa maging maayos yon. Nagtatrabaho si Ramon bilang isang mangingisda, habang si Marga ay gumagawa ng tuyong isda at inilalako nito yon. Madaling nasanay si Marga sa simpleng buhay. Tinalikuran nito ang masagana nitong buhay para makasama si Ramon.
Handa ka na ba sa kasal natin sa Makalawa, Marga? Oo naman. Kinakabahan nga ako. Pero kailangan ba talaga na ganito kalaki ang gastos natin sa kasal? Dapat, sumali na lang tayo sa kasalang bayan. Pinag-ipunan naman natin ang kasal natin, hindi ba? Saka, gusto ko na sa atin lamang ang araw na yun. Gusto ko, lahat ng tao ay nasa atin ang atensyon. Ayokong may kahati. Ikaw talaga? Sige, walang problema sa akin kahit simpleng kasal lang. Ay, oo nga pala. Si Celso, makakarating ba siya? Nag-text siya sa akin kanina. Nasa biyahe na raw. Siguro sa ngayon sakay na yun ng barko. Siguro wala pa siyang signal kaya hindi siya makatawag sa akin. Napansin ni Ramon ang biglang paglungkot ni Marga. Nabahala siya dahil baka may kung anong iniisip ang kanyang nobya. Teka, mahal ko. May problema ba? Parang nalungkot ka bigla. Naisip ko lang kasi si Papa. Dati iniisip ko na kapag ikakasal ako, ay naroon siya sa araw na yun. Pero hindi pala mangyayari. Kapag natanggap na niya ako para sa'yo, magpapakasal ulit tayo tapos nandun na siya. Pero sa ngayon, huwag muna tayo mag-iisip ng mga bagay na magpapalungkot lang sa atin. Unti-unting ngumiti si Marga kay Ramon. Isang mabilis na halik ang iginawad ni Ramon sa malambot na labi ng kanyang nobya. Naging napakasaya ni na Ramon at Marga sa araw ng kanilang kasal. Kaunti lamang ang dumalo, ngunit hindi yun naging dahilan para maging espesyal ang araw na yon. Naroon din si Celso na tumayong best man ni Ramon. Matapos ang kasal, ay isa-isa nang binuksan ng bagong mag-asawa ang mga regalong natanggap nila. Nanonood sa kanila si Celso na hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Ang sarap pala magpakasal, no? Ang daming natatanggap na regalo. Kaya nga magpakasal na kayo ni Joanna para magkaroon na rin ng mga ganitong regalo. Naku, malabo pa. Nag-iipon pa ako eh. Pero darating din tayo dyan. Saka, dapat nandun din kayo sa kasal ko, ha? Pwede ba kaming mawala sa kasal mo, Celso? Siyempre, pupunta kami. Tama si Marga, pare. Mag-e-effort din kami na bumiyahe ng malayo kagaya ng ginawa mo. Ay, oo nga pala, pare. Okay ka na ba rin sa kwarto mo rito sa bahay? Sigurado ka ba na ayos lang na magbakasyon ka ng 1 buwan dito? Paano ang trabaho mo? Ang totoo nga niyan, wala na akong trabaho, pare. Pero may ipon naman ako, kaya makakasurvive ako kahit 3 buwan akong hindi magtrabaho. Ano ka ba? Hindi mo kailangan gumastos habang nandito ka. Kung ano ang pagkain namin, yun din ang kakainin mo. Kung ganun pala, isasagad ko na ng 3 buwan ang pananatili ko rito. Nagtawanan ang tatlo sa birong yun ni Celso. Maya-maya pa ay tumayo si Celso at nagtungo sa kusina. Nang bumalik ito ay may dala itong 3 baso na may laman na wine. Nakapatong yun sa pinggan. Inabutan sila ni Celso ng tig-isang baso. Para sa naman to? Kailangan nating mag-toast kasi sa wakas ay kasal na kayong dalawa. Wala nang makakapigil sa pagmamahalan yung dalawa. Masayang pinagbunggo nilang tatlo ang mga hawak nilang baso. Bottoms up ang ginawa nilang pag-inom. Nang matapos na nilang buksan ang mga regalo, ay nagtungo na sila sa kani-kanilang kwarto upang magpahinga matapos ang nakakapagod ngunit napakasayang araw. Nagising si Ramon nang biglang sumigaw si Marga sa tabi niya. Nakahiga na sila sa kama. Mabilis na niyakap ni Ramon ang asawa dahil dama niya ang takot nito. Oh, bakit? Bakit, ano nangyari? Si Papa! Si Papa! Nakita ko siya! Nandito siya sa loob ng kwarto natin! Ano? Marga, imposibleng mangyari yun. Malayong-malayo na tayo sa papa mo. Hindi niya alam na nandito tayo. Hindi niya alam to. Pero, nakita ko talaga siya. Nakatayo siya malapit sa pinto tapos galit na galit ang mga mata niya. Dali-daling tumayo si Ramon at binuksan ang ilaw sa kwarto. Bumalik siya sa tabi ni Marga.
May takot na iginala ni Marga ang paningin sa paligid. Imposible. Pero, nakita ko talaga si Papa. Nananaginip ka lang. Iniisip mo siguro ang papa mo kasi wala siya sa kasal natin. Nakumbinsi ni Ramon si Marga na panaginip lang ang lahat ng yon. Pinatay na ni Ramon ang ilaw at bumalik na sila sa pagtulog. Nang sumunod na araw ay bumalik na agad si Ramon sa pangingisda kahit kakakasal pa lamang nila ni Marga. Kailangan niyang magtrabaho agad dahil malaki-laki ang nagastos nila sa kanilang kasal. Ang sunod na kailangan nilang pag-ipunan ay ang pagkakaroon nila ni Marga ng anak. Gusto ni Ramon na kahit paano ay maginhawang buhay ang dadatnan ng magiging anak nila ng kanyang asawa. Matapos mangisda ni Ramon ay dinala na niya ang mga nahuli niyang isda sa taong bumibili ng mga yon sa kanya. Habang sakay ng tricycle ay biglang nanlabo ang paningin ni Ramon. Napapikit siya nang makaramdam siya ng labis na pananakit ng ulo. Pakiramdam niya ay tinutusok ng mga karayom ang utak niya. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na ang sakit kaya hindi niya na yon binigyan pa ng pansin. Ang akala niya ay dahil lang yun sa labis na pagod. Nang maibenta na ni Ramon ang mga isda ay umuwi na siya agad. Sinalubong siya ni Marga ng isang halik at mahigpit na yakap. Si Celso, nasan? Lumabas. Mamamasyal daw siya. Ay, oo nga pala. Nasaan na yung pinabili ko sa'yo na pork belly tsaka tanglad? Nagpapabili ka ba nun sa akin? Oo. Hindi ba't pinaalala ko sa'yo bago ka umalis para mangisda? Ay, oo nga pala. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Hayaan mo at babalik ako sa palengke, bibili ako. Hindi, wag na. Bukas na natin ulamin yon. May tulingan pa naman tayo sa ref eh. Igagata ko na lang yon. Ikinasal lang tayo? Naging makakalimutin ka na ha? Sorry talaga, hindi ko rin alam kung bakit ko nakalimutan eh. Kinagabihan, muling nagising si Ramon sa gitna ng pagtulog niya. Hindi niya napigilan ang impit na sigaw nang maramdaman niya ang labis na pananakit ng kanyang ulo. Sinabunutan niya ang sarili dahil tila ayaw mawala ng pananakit nun. Dahil sa pagdaing ni Ramon ay nagising na rin si Marga. Ano nangyayari sa'yo, mahal ko? Aray, hindi ko alam. Sobrang sakit ng ulo ko. Mas malakas na napasigaw si Ramon dahil tumindi pa ang pagsakit ng kanyang ulo. Parang may matalim na kutsilyo ang bumabaon sa kanyang ulo. Nagdesisyon si Marga na dalhin na sa ospital si Ramon. Nagising na rin si Celso at tumulong ito sa pagdala kay Ramon sa ospital. Nakiusap si Marga sa kapitbahay nila na may tricycle upang meron silang magamit na sasakyan. Si Celso na ang nagmaneho ng tricycle. Pagdating sa ospital ay tila himala na nawala bigla ang sakit ng ulo ni Ramon. Pero dahil nandoon na sila ay pinatingnan na rin siya ni Marga sa doktor na naroon. Walang nakitang kakaiba o dapat na ikatakot ang doktor kay Ramon. Normal lahat ng test na ginawa sa kanya. Nagbigay na lamang ng reseta ng gamot ang doktor upang kapag sumakit ulit ang ulo ni Ramon ay meron itong maiinom. Kailan pa nagsimula yung pananakit ng ulo mo, Ramon? Matagal na ba yan? Tanong ni Marga kay Ramon nang makabalik na sila sa bahay. Kaninang umaga lang. Akala ko dahil sa pagod lang eh. Pero naulit. O sige, kapag lumiwanag na, bibiling ko na agad yung mga gamot na nireseta sa'yo. Ako na ang bibili. Para naman may silbi ako kahit papano. Pare, wag mo sabihin yan. Hindi ka obligadong kumilos dito kahit bisita ka namin. Salamat pare ah. Pero ako na talaga ang bibili. Alam ko na marami pang gagawin dito sa bahay si Marga. Wala naman akong ginagawa eh. O siya, sige pare kung mapilit ka. Maraming salamat ha. Tinapik pa ni Ramon sa balikat si Celso. Matapos yon ay natulog na silang tatlo
dahil pare-pareha silang pagod. Nang sumunod na araw, pagkatapos maibenta ni Ramon ang mga nahuli niyang isda, ay dumaan siya sa palengke. Bumili siya ng pork belly at tanglad. Nakakita siya ng tindahan ng mga bulaklak at naisipan niya na ibili si Marga. Habang nakatingin sa mga bulaklak, ay pilit niyang inaalala kung ano nga ba ang paboritong bulaklak ng kanyang asawa. Kahit anong halukay ni Ramon sa utak niya, ay hindi niya maalala kung ano nga ba yon. Hanggang sa bumili na lang siya ng 3 piraso ng pulang rosas. Pagka-uwi, ay agad na inabot ni Ramon ang 3 rosas kay Marga. Kilig na kilig naman si Marga sa ibinigay niya. Naisip ni Ramon na tamang bulaklak ang binili niya. Talagang paborito mo ang red roses, no? Ano? Nakalimutan mo na ba? Tulips ang paborito kong bulaklak, Ramon. Nawala ang ngiti ni Ramon sa sinabi ni Marga. Sumama ang loob niya sa kanyang sarili dahil hindi niya na naalala ang paboritong bulaklak ng kanyang asawa. Akin na yan, Marga. Itatapon ko yung mga rosas. Babalik ako sa palengke at ibibili kita ng tulips. Teka, seryoso ka ba, Ramon? Oo, seryoso ko. Ano ka ba? Hindi na kailangan yun. Maganda rin naman itong mga rosas eh. Sayang kung itatapon mo. Pero nakalimutan kong paborito mong bulaklak eh. Masuyong hinawakan ni Marga ang magkabilang pisngi ni Ramon at ngumiti. Hindi naman porke tulips ang paborito ko ay hindi ko natatanggapin ng kahit na anong bulaklak. Siyempre tatanggapin ko kahit na ano, basta bigay mo. Gumaan naman ang loob ni Ramon dahil sa sinabing yun ni Marga. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, maraming bagay na nakakalimutan si Ramon. Kagaya na lang ng pangingisda niya. Gumising siya nang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kung hindi pa pinaalala ni Marga sa kanya ang trabaho niya, ay hindi siya papalaot. May 1 beses na linggo at nasa simbahan sila. Nang kakanta na sila ng isang awiting pangsimbahan, ay hindi makasabay si Ramon dahil nakalimutan niya ang kanta. Isang umaga, paggising ni Ramon, ay may ibinigay na regalo si Marga sa kanya. Nagtataka siyang tumingin sa kanyang asawa dahil hindi niya maalala kung anong meron sa araw na yon. Teka, birthday ko ba ngayon kaya binigyan mo ako ng regalo? Hala, nakalimutan mo na ba? Anniversary natin ngayon. 7 taon na ang nakakalipas simula na maging tayo. Natigilan si Ramon. Sa pagkakataon na yon, ay labis na siyang nabahala sa dami ng bagay na nakakalimutan niya. Ilang beses na silang nag-celebrate ni Marga ng kanilang anniversary at yun ang unang beses na nakalimutan niya ang bagay na yon. Samantalang dati ay siya pa ang nauunang bumati sa kanyang asawa. Marga, hindi ko alam kung bakit nagiging makakalimutin ako ngayon. Para ako nagiging ulyanin kahit hindi pa ako matanda. Napakasama akong asawa kasi pati anniversary natin nakalimutan ko. Pagod lang siguro yan. Kaya ngayong araw, dahil anniversary natin, wala tayong gagawin kundi ang mag-enjoy. Magpupunta tayo sa bayan para mag-date. Pasensya ka na talaga ha. Wala yun. O sige na, buksan mo na yung regalo ko sa'yo. Natuwa si Ramon nang malaman niya na relo ang laman ng kahon na hawak niya. Hinalikan niya sa labi si Marga at niyakap yon ng puno ng pagmamahal. Naging masaya ang maghapon ng date ni Ramon at Marga. Ngunit sa likod ng utak ni Ramon ay nangangamba siya. Para sa kanya ay hindi na normal na nagiging ulyanin siya. Natatakot siya na baka meron siyang sakit at kailangan na niyang magpatingin sa doktor. Lihim na nagpa-check up si Ramon, ngunit walang nakitang kahit na anong sakit ang doktor sa kanya. Ayon sa doktor, maaaring dulot ng stress ang pagiging makakalimutin niya. Nagbigay din ng vitamins ang doktor upang maging matalas muli ang memorya niya. Isang gabi, hindi magawang makatulog ni Ramon dahil sa labis na pag-iisip. Mahimbing na natutulog si Marga
sa tabi niya. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng yabag ng mga paa sa labas ng kanilang bahay. Nung una ay hindi niya yun pinansin. Pero nang tila nasa tabi na ng kwarto nila ang yabag, ay doon na siya bumangon. Maingat niyang binuksan ang bintana at sumilip. Nanlaki ang mga mata ni Ramon nang may nakita siyang isang nakakatakot na nilalang. Nakatayo yun ilang dipa mula sa bintana, nakatingin sa kanya at nanlilisik ang mga mata. May matutulis yung pangil at mahahaba ang kuko. Mabalasik ang itsura ng nilalang. Mabilis na isinarado ni Ramon ang bintana. Nagising naman si Marga sa malakas na tunog na nilikha ng pagsarado niya ng bintana sa kanilang kwarto. Ramon, bakit gising ka pa? Nagmamadaling bumalik si Ramon sa tabi ni Marga. Mahal, may nakita akong aswang sa labas. Nakatingin siya sa akin. Ano? Aswang? Anong aswang ang sinasabi mo? Ang tagal na nating nakatira rito, pero wala namang nababalita na mayroong aswang. Sigurado ako sa nakita ko. Aswang talaga yun. May narinig ako ng mga yabag ng paa tapos binuksan ko yung bintana. Doon ko nakita yung aswang. Ay naku mahal, nananaginip ka lang siguro. Sandali nga, titignan ko yung aswang na sinasabi mo. Tatayo sana si Marga para buksan ang bintana. Ngunit naging mabilis si Ramon sa pagpigil dito para gawin yon. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng kanyang asawa. Marahang umiling si Ramon habang nanlalaki ang mga mata. Wag! Wag, Marga! Delikado! Baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Baka nandiyan pa rin siya sa labas hanggang ngayon. Ramon, walang mangyayaring masama sa akin. Nasa loob ako ng bahay natin. Sige na, hayaan mong tingnan ko kung anong meron sa labas para mawala yung takot mo. Sige, pero sasamahan kita. Mahirap na eh. Magkasamang naglakad ang mag-asawa papunta sa bintana. Si Marga ang nagbukas nun at parehas silang sumilip. Nagtaka si Ramon dahil wala na roon ang nakita niyang aswang kanina. O ano, nakita mo na? Di ba wala naman? Baka kasi kakagising mo lang kaya kung ano-ano nakikita mo. Namamalikmata ka lang. Di ko alam. Siguro nga'y tama ka. Naguguluhang bumalik si Ramon sa pagkakahiga. Nang tumabi na si Marga sa kanya, ay pinilit niyang makatulog. Ngunit sadyang mailap ang antok sa kanya sa gabing yon, kaya inabot na siya ng madaling araw sa pag-iisip. Kinabukasan, pagkagising ni Ramon, ay nagpaalam siya kay Marga na magja-jogging siya upang makapag-ehersisyo. Isa kasi sa ipinayo ng doktor kay Ramon ang mag-exercise upang mailabas niya ang stress niya sa kanyang katawan. Isang oras na nag-jogging si Ramon, saka siya nagdesisyon na umuwi na. Nang nasa labas na siya ng bahay nila, ay natigilan siya nang may nakita siyang bakas ng mga paa sa labas ng kanilang bahay. Bumalik sa alaala niya yung aswang na nakita niya. Kinilabutan siya nang maisip niya na malaki ang posibilidad na ang mga bakas ng paa na yon na nasa lupa ay mula sa paa ng nakita niyang aswang. Marga! Marga! Lumabas ka nga muna rito! Oh, andiyan ka na pala Ramon. Handa na ang almusal, kumain na tayo. Tingnan mo itong mga bakas ng paa sa lupa. Dito ko mismo nakita yung aswang kagabi. Ibig sabihin, totoo nga yung nakita kong aswang. Ang lalaki ng mga bakas na to, kaya hindi tao ang may gawa niyan. Bakas ng paa? Nasaan? Yan o, yan! Ang dami, di ba? Itinuro pa ni Ramon ang mga bakas ng paa sa lupa. Ramon, wala akong nakikitang bakas ng mga paa sa itinuturo mo. Nagtatakang napatingin si Ramon kay Marga. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o nagsasabi ng totoo. Lumabas na rin si Celso nang marinig ang pag-uusap nila. Tinanong ni Ramon ang kaibigan niya kung nakikita ba nito ang mga bakas ng paa sa lupa. Pare, wala rin ako nakikitang bakas ng mga paa. Sigurado ka ba sa nakikita mo? Naku pare baka may problema na ang mga mata mo. Ano ka ba? Sigurado ako, meron talagang... Teka, hala,
Nasaan na yung mga bakas ng paa? Bakit biglang nawala? Nandito lang yun eh. Sigurado ako nandito lang yun. Takang-taka si Ramon kung bakit biglang nawala ang mga bakas ng paa sa lupa. Nagkatinginan sina Marga at Celso na para bang may ibig sabihin ang mga tingin nilang dalawa. Teka. Iniisip niyo bang nababaliw ako? Hindi ako nababaliw. Ramon, wala kaming iniisip na ganyan. Baka gutom ka lang. Halika, kumain na muna tayo. Kung hindi ako pagod, gutom naman. Ano pa ba ang idadahilan mo sa akin, Marga, ha? Pakiramdam ko may nangyayari na sa utak ko. Pakiramdam ko, meron kung sinong pinaglalaruan ako. Huminahon ka, Ramon. Huwag kang sumigaw. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Baka isipin nila nag-aaway tayo. Wala akong pakialam sa iisipin nila. Malaki ang mga hakbang na pumasok si Ramon sa loob ng kanilang bahay. Dumiretso siya sa kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Nagpalakad-lakad siya. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Naging ulyanin na nga siya. Tapos may mga nakikita pa siya na hindi niya alam kung totoo o likha lamang ng kanyang imahinasyon. Makalipas ang ilang minuto ay kumatok na si Marga sa pinto ng kwarto nila. Dahil hindi yun nakalak ay nagawang makapasok ni Marga. May dala itong kape at 3 piraso ng pandesal na may palaman na pritong itlog. Dinalan na kita ng almusal dito. Kung gusto mo, dito ka na kumain. Maingat na inilapag ni Marga ang mga dala nitong pagkain sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Tumabi ito kay Ramon at mataman siya nitong tiningnan sa mga mata. Mahal, para sabihin ko sa'yo, hindi namin iniisip ni Celso na nababaliw ka. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Alam ko. Pasensya na kayo ni Celso kung nataasan ko kayo ng boses kanina, ha? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Natatakot ako na baka lumala ang pagiging makakalimutin ko at pati ikaw ay makalimutan ko. At ang hinding-hindi mangyayari, mahal ko. Makalimutan man ako ng isip mo, hinding-hindi ako makakalimutan ng puso mo, Ramon. Napangiti si Ramon sa sinabi ng kanyang mahal na asawa. Alam mo, mahal, naalala ko tuloy nung gabi na nagtanan tayo. Hindi ba isinumpa tayo ng papa mo? Ang sabi niya, hindi tayo magiging masaya. Hindi kaya ito na yung sumpa niya sa atin? Ano ka ba, mahal? Wala yun. Nasabi lang yun ni Papa kasi galit siya. Meron pa siyang sinabi. Hindi mo raw matatakasan ang kapalaran na naghihintay sa'yo, Marga. Anong ibig niyang sabihin dun? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam. Pinag-isipan ko rin yan nun pero wala akong makuhang sagot. Itinigil ko na ang pag-iisip kasi baka akong masiraan ng ulo. Mas mabuti pang kumain ka na. Sige na. Kausapin mo mamaya si Celso, ha? Humingi ka rin ng sorry sa kanya. Sige, pagkatapos kong kumain, kakausapin ko kagad siya. Labis na nagpasalamat si Ramon dahil nang humingi siya ng tawad kay Celso ay naunawaan siya nito. Ang totoo, wala naman daw siyang dapat na ihingi ng tawad. Alam daw ni Celso na magulo ang utak ni Ramon dahil sa mga bagay na nakakalimutan niya. Pare, natatakot talaga ako. Alam mo yun, baka may sakit na ako sa utak eh. Baka kapag lumala to ay talagang makalimutan ko na ang lahat. Pati ikaw at si Marga. Nagpatingin ka na ba sa doktor, pare? Oo, pero hindi ko sinabi kay Marga. Ayoko mag-alala siya eh. Ang sabi ng doktor sa akin, healthy daw ako. Wala raw problema ang utak ko. Kaya nga nagtataka ako kung bakit nagiging makakalimutin ako at kung ano-ano na lang ang nakikita ko eh. Pinayuhan siya ni Celso na magpahinga muna sa pangingisda. Baka raw tama si Marga na pagod ang dahilan ng pagiging makakalimutin niya. Alam ni Ramon na hindi siya maaaring huminto sa pagtatrabaho
Doon sila kumukuha ng ikabubuhay nila. At kahit isang araw lamang siyang magpahinga, ay malaki na ang mawawala sa kanila ng kanyang asawa. Ang tanging naisip ni Ramon na gawin ay isipin na walang problema ang memorya niya. Kung magiging positibo ang paningin niya sa lahat ng bagay, ay baka hindi na siya maging ulyanin. Baka yun din ang sagot upang hindi na siya makakita ng kung ano-anong bagay. Isang umaga, nang magising si Ramon, ay nagulat siya nang makita niya si Marga na natutulog sa tabi niya. Nahintakutan siyang bumaba ng kama. Lumabas siya ng kwarto at kumuha ng kutsilyo sa kusina. Bumalik siya sa kwarto at naabutan niyang natutulog pa rin si Marga. Tila nababaliw na dinampot niya ang isang unan. Ibinato niya yon sa mukha ni Marga na naging sanhi upang magising ito. Nang hilakbot si Marga nang makita siya nito na may hawak na kutsilyo. Nakatutok yon kay Marga. Agad na bumakas ang takot sa mukha ng babae. Ramon! Tessa, anong ginagawa mo? Bitiwan mo yung kutsilyo! Sino ka? Bakit mo ako kilala, ha? Paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Ramon, ano ka ba? Ako to! Si Marga! Ang asawa mo! Sinungaling ka! Wala akong asawa! Umalis ka na! Kung hindi, sasaksakin talaga kita! Papatayin kita! Matiim na tiningnan ni Ramon si Marga. Unti-unting naging pamilyar ang mukha nito sa kanya. Ngunit tila may kung anong ulap ang tumakip sa mga mata niya. Kaya naman biglang naudlot ang pag-alala niya kung sino ang babaeng kasama niya sa kwarto. Hindi! Hindi kita kilala! Hindi kita kilala! Umalis ka sa bahay ko! Umalis ka sa bahay ko! Wala nang nagawa si Marga kundi ang umiyak. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na pagkatok sa pinto. Narinig ni Ramon ang boses ni Celso, kaya agad niyang binuksan ang pinto. Ano nangyayari? Pare, ba't nagsisigawan kayo? Teka, pare, ba't may dalawang kutsilyo, ha? Pare, may nakapasok na tao dito sa bahay ko. Ang sabi niya, asawa ko raw siya. Hindi ba wala akong asawa, pare? Pare, meron. Asawa mo ang babaeng yan. Siya si Marga. Hindi ba't ikinasal kayo? Best man pa nga ako sa kasal niyo eh. Pare, huwag ka magbiro ng ganyan, ha, pare. Hindi ko natatandaan na ikinasal ako. At wala akong kilalang Marga. Muling tiningnan ni Ramon si Marga. At habang nakatitig siya sa mukha nito, ay may mga alaalang nagbalik sa isip niya. Hanggang sa tuluyan niya nang maalala ang lahat, kahit tila merong pumigil upang maalala niya si Marga. Lumuluhang binitiwan ni Ramon ang kutsilyong hawak-hawak niya. Marga, asawa ko. Natatandaan na kita. Lumapit siya kay Marga at may pag-aalinlangan niya itong niyakap. Patawarin mo ako kung nakalimutan kita. Patawarin mo ako. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Patawarin mo ako, asawa mo. Ayos lang yun. Ang importante ay naalala mo na ako, Ramon. Mas mabuti siguro kung magpatingin na ulit tayo sa doktor. Pero sa ibang doktor na. Sinunod ni Ramon ang sinabi ni Marga. Nagpatingin siya sa ibang doktor. Lahat ng test ay ginawa sa kanya. Ngunit sa huli ay walang nakitang mali sa kanya. Kagaya ng unang doktor na tumingin kay Ramon, ay binigyan lang siya nito ng vitamins upang maging maayos ang memorya niya. Bakit ganun, Marga? Palaging sinasabi ng mga doktor na walang problema sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na meron. May mali talaga. Hindi normal na nakalimutan kita at ang lahat-lahat sa'yo. Nagtataka nga rin ako eh. Hindi na doktor ang kailangan natin, Ramon? Anong ibig mong sabihin? Ano kaya kung sa albularyo ka na magpatingin? Naniniwala ka sa ganun? Kilalang manggagamot at mangkukulam ang lola ko. Lumaki ako na nakikita ang mga ginagawa niya.
Nakakapagpagaling siya kaya naniniwala ako. Siguro nga, kailangan kong subukan na magpatingin sa albularyo. May kilala akong albularyo dito. Sige, bukas sasamahan kita sa kanya. Malay mo, sa kanya ka gumaling. Gaya ng napagkasunduan ni Ramon at Marga, nang sumunod na araw ay nagtungo sila sa isang kilalang albularyo sa lugar na yon. Si Tatang Ambo. Binatilyo pa lamang si Ramon nung lumipat ang matanda sa lugar nila at simula nun ay nakilala na ito sa pagiging mahusay nitong albularyo. Unang kita ko pa lamang sa'yo. Alam ko na ikaw ang may problema. Turan ni Tatang Ambo kay Ramon. Doon pa lang ay bumilib na si Ramon sa albularyo dahil nahulaan nito kung sino sa kanila ni Marga ang kailangan ng tulong. Ang problema mo? Hindi po ba pwedeng hulaan nyo na rin ang dahilan kung bakit ako nandito? Albularyo ako, iho. Hindi manghuhula. Ay, ganun po ba? Pasensya na po. Nagiging makakalimutin na po kasi ako eh. Ibang level po ng pagiging makakalimutin kasi kahit po ang asawa ko, nakakalimutan ko. Nagpunta po kami rito kasi may hinala ako na may kumukulam sa asawa ko, Tatang Ambo. Kinuha ng albularyo ang dalawang kamay ni Ramon. Pinagdikit nito ang hinliliit niya. May taong gumagawa ng masama sa iyong asawa. Ngunit sa tingin ko ay hindi ito kulam. Isang sumpa. Sige, iho. Ngumanga ka. Lakihan mo pa. Teka, ano po bang gagawin nyo? Sumunod ka na lang kung gusto mong matapos agad tayo rito. May pag-aalinlangan man ay sinunod na lamang ni Ramon ang sinabi ni Tatang Ambo. Ngumanga siya ng malaki. Tiningnan ng matandang albularyo ang loob ng bibig niya. Hinawakan siya nito sa magkabila niyang panga. Ipiniling nito sa kaliwa at kanan ang mukha niya na para bang sinisipat nito ang loob ng bibig niya. Umiiling-iling si Tatang Ambo pero wala itong sinabi. Ang sunod na ginawa nito ay kumuha ito ng palangganang may tubig at kandila. Binulungan nito ng orasyon ang kandila at sinindihan. Ipinatak nito ang luha ng kandila sa tubig sa palanggana. Makalipas lang ang ilang minuto ay binasa nito ang nabuong hugis mula sa luha ng kandila. Ano pong nakikita niyo, Tatang? Hindi maganda. Tama ang kutob ko na merong nagsumpa sa'yo upang mawala ang alaala mo. Higit sa iyong asawa. Isang aswang na may alam sa pangkukulam ang gumawa nito sa'yo. Posibleng si Papa ang may gawa nito sa'yo, Ramon. Hindi siya aswang. Ngunit, hindi siya ang mismong kumilos upang ilagay ang sumpa sa'yo. Meron siyang inutusan. Isang taong malapit sa'yo. Maaaring may hinalo siya sa inumin o pagkain mo kaya naging mabilis ang epekto ng sumpa. Biglang nanlamig si Ramon ng sandaling yon. Iisang tao ang agad na pumasok sa isip niya. Walang iba kundi ang kaibigan niyang si Celso. Ganun pa man, nagkaroon siya ng duda dahil kaibigan niya si Celso at hindi niya makita na meron itong dahilan upang gawin yun sa kanya. Sa ngayon, ang kaya ko lang gawin ay alisin ang sumpa sa'yo. Bibigyan kita ng proteksyon. Ngunit hindi ko magagawang bigyan ka ng proteksyon mula sa aswang na gumawa nito sa'yo. Naglabas ng puting papel si Tatang Ambo. Pinunit nito yon sa maliit na piraso na ang hugis ay parisukat. Sinulat nito ang bawat piraso ng orasyon at idinikit yon sa katawan ni Ramon. Pinayuhan siya nito na huwag aalisin ang mga papel at hayaan na kusayong maalis. Sa huli ay dinasalan siya ni Tatang Ambo. May kakaibang naramdaman si Ramon. Tila nawala ang makapal na ulap na nakabalot sa utak niya. Bilang pasasalamat ay nagbigay ng pera si Ramon kay Tatang Ambo. Kahit hindi naniningil ang albularyo, ay giniit nila ang pagbigay dito ng pera bilang pasasalamat sa tulong nito sa kanila.
Habang naglalakad pa uwi ay inisip ni Ramon kung tama ang hinala niya na si Celso nga ba ang inutusan ng aswang na may alam sa kulam upang ilagay ang sumpa sa kanya. Ramon, parehas ba tayo ng iniisip? Na si Celso ang inutusan ng aswang na yon? Oo, Marga. Siya lang ang alam kong malapit sa akin dahil siya lamang ang kaibigan ko. Naalala mo ba nung nagbukas tayo ng mga regalo natin nung ikasal tayo? Pinainom niya tayo ng wine, di ba? Hindi kaya doon niya nilagyan ng kung ano ang inumin mo? Tama ka. Naalala ko. Nagsimula ang pagiging ulyanin ko matapos ang gabing yun. Malaki talaga ang posibilidad na si Celso ang inutusan ng aswang ngayon para isumpa ako. Pero bakit gagawin sa'yo ni Celso ang bagay na yun? Hindi ba matagal na kayong magkaibigan? At isa pa, nakasuporta siya dati sa relasyon natin. Hindi ko rin alam. Marga, kailangan ko malaman mismo kay Celso ang sagot sa tanong na yan. Nagpaalala si Marga na kung kakausapin ni Ramon si Celso ay gawin itong mahinahon. Huwag daw nitong hayaan na magkasakitan sila na magkaibigan. Hindi na nagsalita pa si Ramon dahil hindi siya sigurado kung magagawa ba niya ang sinabi ng kanyang asawa. Pagdating ng dalawa sa kanilang bahay ay naabutan nila si Celso na nagkakape sa kusina. Ngumiti ito sa kanila. Oh, saan kayo nagpunta? Sa albularyo. Nagpagamot ako dahil nagkaroon si Marga ng hinala na merong kumukulam sa akin. Kaya naging ulyanin ako. Hala, talaga? Anong sabi ng albularyo? Hindi raw ako kinukulam eh. Meron daw nagsumpa sa akin. Pinag-aralan ni Ramon ang reaksyon ni Celso nang sabihin niya yon. Wala siyang nakitang kahit na ano sa mukha ng kaibigan niya. Diretso tong nakatingin sa kanya. Maayos ka na ba ngayon? Oo, nagamot na ako ni Tatang Ambo. Pero pare, alam mo ba ang sinabi niya? Yung nagsumpa sa akin, merong inutusan na isang tao na malapit sa akin para igawad sa akin ang sumpa. Dediretsain na kita ng tanong, Celso. Ikaw ba ang inutusan ng nagsumpa sa akin? Natigilan si Celso. Ilang segundo itong hindi makapagsalita. Kapansin-pansin ang pamumutla ng buong mukha nito. Naging malikot ang mga mata ni Celso at doon na ito hindi nakatingin sa kanya. Grabe, nakapagtatampo ka naman pare. Ako talaga ang pinagbibintangan mo. Saka, naniwala ka talaga sa sinabi ng albularyo na yun. Pare naman, hindi ko yun magagawa sa'yo. Oo nga eh. Kahit ako hindi ako naniniwala na magagawa mo yun sa akin, pare. Pero ang sabi niya, malapit na tao sa akin. Pare, ikaw lang ang malapit na tao sa akin. Kaya umamin ka na. Magsabi ka sa akin ng totoo. Gusto ko magpaliwanag ka kung bakit mo ako nagawang traidorin. Kung ngayon ka aamin, baka mapatawad pa kita, pare. Huminga ng malalim si Celso. Tumayo ito at naglakad palapit kay Ramon. Nangilid ang mga luha nito. Pare, hindi ko magagawa sa'yo yun. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Masakit para sa akin na ako ang pinagbibintangan mo. Hindi kita kayang saktan, pare. Parang kapatid na kita eh. Hindi matukoy ni Ramon kung nagsasabi nga ng totoo si Celso. Hindi niya kayang basahin ang mukha nito. Pero kung duda ka pa rin sa akin, pare, mas mabuti pang umalis na ako rito ngayon. Hindi maganda na magkasama tayo sa isang bahay tapos meron kang duda sa akin. Maraming salamat na lang sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Mag-i-empake na ako at aalis na ako kaagad. Tinapik ni Celso ang balikat ni Ramon bago ito pumasok sa kwarto nito kung saan ito natutulog. Ramon, hindi mo ba pipigilan si Celso? Baka hindi talaga siya ang gumawa nun sa'yo. Hayaan mo na siyang umalis. Tama siya. Mas mabuti na umalis na siya rito dahil meron na akong duda sa kanya. Sa gabing yon,
Umalis si Celso sa bahay ni Ramon. Hindi niya na yon pinigilan kahit may parte ng utak niya na nais itong pigilin. Simula nang magpagamot si Ramon kay Tatang Ambo ay napansin niya na hindi na siya nagiging ulyanin. Kaya napatunayan niyang isang mahusay at totoong albularyo ang matanda. Kumusta ka na pala, mahal ko? Okay na ako. Hindi na ako nagiging makakalimutin. Hindi, ang ibig kong sabihin, kung kumusta ka na simula nang umalis si Celso. Nakapag-isip-isip ka na ba kung tama ba ang naging desisyon mo na yon? Alam mo, sa totoo lang, nakokonsensya rin ako sa ginawa ko eh. Pero siguro nga kailangan muna naming magpalamig na dalawa. Tama yan. Matagal na kayong magkaibigan. Sigurado ako na maaayos nyo rin ang lahat ng yan. Basta, hayaan nyo na ang oras at panahon ang maghilom sa inyong dalawa. Pero alam mo bang hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung si Celso ba ang may gawa nun sa akin. Parang hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang inutusan ng aswang na yun para ilagay ang sumpa sa akin. Oras at panahon din na makakapagsabi ng katotohanan. Ngayon, wag na muna nating isipin yan. Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon natin ng anak? Isang pilyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marga. Hinaplos nito ang mukha niya. Bumaba ang kamay ni Marga sa dibdib niya. Alam ni Ramon ang ibig iparating ni Marga sa kanya. Kinabig niya ito at masuyong hinalikan sa labi. Sa gabing yun, pinagsaluan nilang dalawa ang init ng kanilang pagmamahalan. Sa pamamagitan ng pagpapaligaya sa isa't isa sa kama, ay ipinaramdam nila ang naglalagablab nilang pag-ibig. Dahil sa labis na pagod matapos ang pagniniig, ay mahimbing na nakatulog si Ramon. Yakap pa niya si Marga nang makatulog siya. Sa gitna ng mahimbing na tulog ni Ramon, ay dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Tumatakbo raw siya sa gitna ng madilim na gubat at hinahabol niya ang isang aswang na tangay ang kanyang asawa. Marga! Marga! Malakas na tinawag ni Ramon ang pangalan ng asawa niya nang bigla siyang magising mula sa panaginip na yon. Habol niya ang paghinga niya na tila totoong nangyari ang panaginip na yon. Agad niyang kinapa si Marga sa tabi niya at nilukob siya ng takot at kaba nang hindi niya mahawakan ang asawa niya. Napabalikwas ng tayo si Ramon. Marga? Marga, nasan ka? Hinanap niya si Marga sa buong bahay, ngunit hindi niya ito nakita. Lumabas na siya habang tinatawag si Marga, hanggang sa narinig niya ang pagsigaw ni Marga sa kung saan. Ramon! Ramon, tulungan mo ako! Lumingon si Ramon sa pinanggagalingan ng boses ni Marga. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na isang aswang ang may buhat sa asawa niya. Mabilis na tumakbo ang aswang patungo sa kasukalan sa likod ng kanilang bahay. Hayop ka! Pakawalan mo ang asawa ko! Hinabol ni Ramon ang aswang na tangay si Marga, ngunit sadyang napakabilis ng pagkilos ng aswang. Noong una ay naaabot pa ng mga mata niya ang aswang at si Marga, pero makalipas ang ilang segundo ay nawala na ang mga yon sa kanyang paningin. Litong-lito na siya kung saan direksyon siya tatakbo. Umiiyak na siya dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang kanyang mahal na asawa. Marga! Marga, nasan ka? Marga, sagutin mo ako! Marga! Walang tigil sa pagtakbo si Ramon hanggang sa tuluyan na siyang inilugmok ng pagod. Nadapa siya at napasubsob sa lupa. Wala na siyang nagawa kundi ang umiyak at paulit-ulit na isinigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Tulala at wala sa sarili na bumalik si Ramon sa kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay nawala si Marga sa kanya. Nanghihina siyang napaupo habang iniisip kung totoo ba ang lahat ng nangyayaring yon. Binalikan niya ang itsura ng aswang na tumangay kay Marga.
Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang aswang na nakita niya sa labas ng bahay nila. Hindi siya isang imahinasyon lamang. Totoo ang aswang na nakita ko. Nag-isip si Ramon kung paano niya hahanapin si Marga. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya na ibabalik ng buhay ang kanyang asawa. Hanggang sa sumagi sa isip niya si Tatang Ambo. Sa tingin niya, ang matandang albularyo ang maaaring makatulong sa kanya. Nang lumiwanag na, ay agad na nagpunta si Ramon sa bahay ni Tatang Ambo. Idinulog niya sa albularyo ang nangyari. Sigurado ka ba sa nakita mo, Ramon? Aswang ba talaga ang kumuha sa asawa mo? Sigurado po ako, Tatang Ambo. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko. Nakapagtataka lang. Sa tagal kong nandito sa lugar na ito, wala akong narinig na merong pag-atake ng aswang na nangyari. Kahit mga kwento na may nakitang aswang ay wala rin akong narinig. Kaya pasensya na kung may duda ako sa sinabi mo sa akin. Yan nga din po ang alam ko. Pero totoo po ang sinabi ko sa inyo, Tatang Ambo. Kaya nga po nandito ako ngayon dahil gusto kong tulungan niyo ako na hanapin ang asawa ko. Kung ang pakikipaglaban sa mga aswang ang gusto mong tulong, hindi ko maibibigay yun sa'yo. Pero matutulungan kita na malaman kung buhay pa ang asawa mo at ang lugar kung nasan siya. Sige po, malaking bagay na po yun sa akin. Kung ganon, kailangan ko ng larawan ng asawa mo. Meron ka bang dala? Meron po. Pero nasa bahay. Kukunin ko lang po tapos babalik din po ako agad dito. Nagmamadaling bumalik si Ramon sa bahay nila. Hinanap niya sa kwarto ang litrato ni Marga. Natagpuan niya yun sa aparador. Agad naman siyang bumalik sa bahay ni Tatang Ambo. Dala ang litrato ng kanyang asawa. Ito na po ang litrato ng asawa ko. Marga po ang pangalan niya. Kung ganon, sige. Sisimulan na natin ang ritual para malaman natin kung ano ang nangyari sa asawa mo. Isinarado ni Tatang Ambo ang pinto at bintana. Kailangan na maging madilim ang paligid bago nito isagawa ang sinabi nitong ritual. Umupo sa sahig ang albularyo at hinawakan ang litrato ni Marga. Nagtirik ito ng isang puting kandila sa harapan. Pumikit ito. Gamit ang hintuturo ay tila may isinusulat si Tatang Ambo habang bumubulong ito ng orasyon. Matapos yon, ay tumirik ang mga mata ng matanda. Naging puro puti ang mga mata nito na nagbigay ng kilabot kay Ramon. Ilang minuto na nasa ganoong kalagayan si Tatang Ambo. Maya-maya pa ay bumalik na sa normal ang mga mata nito. Hingal na hingal ang matanda. Ano po nangyari? Nakita niyo po ba kung nasaan ang asawa ko? Isalok mo muna ako ng tubig sa banga. Nauuhaw ako. Sinunod ni Ramon ang utos ng albularyo. Kumuha siya ng baso at sumalok ng tubig sa banga. Nang ibigay niya yon kay Tatang Ambo, ay mabilis nitong inubos ang tubig. Hindi akong mahuli. Mabuti at nakaalis kagad ako. Sino po ang muntik nang makahuli sa inyo? Ano po bang ginawa niyo? Naglakbay ang aking kaluluwa upang hanapin ang asawa mo, Ramon. Tama ang sinabi mo. Isang aswang ang kumuha sa asawa mo. Nakita ko na bihag niya si Marga. Binabantayan siya ng aswang na yon. Kung ganon, buhay pa po ang asawa ko. Tama ka. Buhay pa nga ang asawa mo. Hindi ko nga lang nalaman kung ano ang balak ng aswang na yon kay Marga. Kinailangan ko nang umalis sa kinaroroonan nila dahil alam kong mararamdaman na ako ng aswang na yon. Lalo na't ramdam kong meron siyang alam sa itim na mahika. Nalaman niyo po ba kung nasaan si Marga? Hindi ko nakita kung saan ang eksaktong lugar. Pero nakita ko na nasa isang kuweba si Marga na nasa gitna ng isang malawak na kagubatan. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko hindi malayo sa lugar na ito ang kagubatan na yon. Pinag-isipan ni Ramon ang lugar na sinabi ni Tatang Ambo. Hanggang sa may maalala siya na isang gubat sa lugar na yon kung saan madalas silang maglaro ng mga kalaro niya nung bata pa siya.
Sinasabihan sila noon na huwag silang maglalaro sa gubat na yon dahil marami raw engkanto doon. Alam ko na po kung saan hahanapin si Marga, Tatang Ambo. Salamat po talaga sa inyo, ha. Pero kung hindi niyo po talaga ako matutulungan na lumaban sa aswang na dumukot sa asawa ko, pwede niyo po ba akong bigyan ng mga payo para maging madali ang pakikipaglaban ko sa kanya? Isang buntot ng pagi ang ibinigay sa kanya ni Tatang Ambo. Yun daw ang gamitin niyang armas laban sa aswang. Maaari din daw siyang kumuha ng kawayan at lagyan ito ng tulis sa dulo. Kailangan ay sa puso niya raw ito puntiryahin upang tuluyan itong mamatay. Kung susugatan niya raw ang aswang, sugatan niya yon sa parte ng katawan nito na hindi maaabot ng dila ng aswang. Nalaman ni Ramon kay Tatang Ambo na kapag dinilaan ng aswang ang sugat nito, ay mabilis din niyong gagaling. Hindi marunong gumamit ng buntot ng pagi si Ramon, pero kahit paano ay nagpractice siya kung paano niya yun magagamit sa pag-atake sa aswang. Hindi na kayang patagalin pa ni Ramon. Kumilos na agad siya upang iligtas ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pakiramdam niya, habang may oras na lumilipas, ay mas lalong lumalala ang panganib na maaaring kaharapin ng kanyang asawa. Isang araw, matapos na makipag-usap si Ramon kay Tatang Ambo, ay nagtungo na siya sa kagubatan sa lugar na yon. Nagdala siya ng tubig dahil hindi niya alam kung gaano siya katagal sa loob ng gubat. Bukod doon, ay dinala niya rin ang buntot ng pagi at isang mahabang kawayan na may tulis sa dulo. Maliwanag pa kaya hindi nahirapan si Ramon sa paglalakad. Hindi siya nawalan ng pag-asa na makita niya ang kuwebang sinabi sa kanya ni Tatang Ambo. Lumipas ang napakahabang oras, napansin ni Ramon na palubog na ang araw at bahagya nang kumakalat ang kadiliman sa buong paligid. Nasaan ka na ba, Marga? Sana'y walang ginagawang masama ang aswang na yun sa'yo. Hindi ko siya mapapatawad kapag sinaktan ka niya. Tila naman walang kapaguran si Ramon sa paglalakad. Kahit madilim na, ay patuloy pa rin siya sa pagtahak sa malawak na kagubatan. Sandali siyang nagpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Uminom muna siya ng tubig at tumingin sa paligid. Madilim at tahimik ang gabi. Tanging mga tunog lang ng dahon at huni ng mga insekto ang naririnig ni Ramon. Nasaan ka na ba, Marga? Sana'y mahintay mo ko. Mula sa malayo, narinig niya ang isang tinig na parang si Marga. Tumakbo siya patungo sa pinagmulan ng boses, ngunit bigla siyang napahinto ng isang aswang ang humarang sa daraanan niya. Nakakatakot ang anyo ng aswang. Matatalim ang mga ngipin nito at naglalaway sa kasabikan. At saan ka pupunta? Hayop ka! Alam ko ikaw ang kumuha sa asawa ko! Ilabas mo siya! Kung ayaw mong patayin kita dyan sa natatayuan mo! Pinapatawa mo ko naman. Masyado mong minamaliit ang kagaya ko. Humarap si Ramon sa aswang at hindi nagpapakita ng takot. Inihanda niya ang buntot ng pagi at ang matulis na kawayan. Sumugod ang aswang kay Ramon. Mabilis siyang umiwas at inundayan ng buntot ng pagi ang aswang sa katawan nito. Napaatras naman ang aswang at nagngingit-ngit sa sakit. Muli yung umatake at inumang naman ni Ramon ang kawayan. Nagawang iwasan ng aswang ang pag-atake niya na yon. Nagtaka si Ramon dahil nawala sa harapan niya ang aswang. Nagulat na lamang siya nang may naramdaman siyang nilalang na nakatayo sa likod niya. Huli na para makaiwas siya dahil nagawa ng kalmutin ng aswang ang kanyang likod. Malakas na napasigaw si Ramon dahil sa labis na sakit at hapdi nang maramdaman niya ang pagbaon ng kuko ng aswang sa likod niya. Mabilis na humarap si Ramon. Pilit niyang itinatago ang sakit na nararamdaman. Hindi ako papayag na mapatay mo ko. At hindi ako papayag na makuha mo sa akin si Marga. Mula sa kung saan ay isang lalaki ang sumulpot. May telang nakabalot sa mukha ng lalaki at tanging mga mata lang nito ang nakalabas. May dala itong itak. Sa gitna ng kaguluhan,
narinig ni Ramon ang isang pamilyar na tinig. Sinugod ng lalaki ang aswang at tinagayon sa balikat. Napaluhod ang aswang kaya sinamantala yon ni Ramon. Pinuntirya niyang hampasin ang muka ng aswang, ngunit naging maagad ang pagsalag nito gamit ang isa nitong braso. Mabilis na sinugod ng estrangherong lalaki ang aswang, ngunit sa isang kisap mata ay mabilis na naglaho ang aswang sa kanilang paningin. Tara na! Kailangan na natin umalis dito! Pero hahanapin ko pa ang asawa ko. Hindi ako pwedeng umalis dito sa gubat. Alam ko, pero magpalipas muna tayo ng gabi sa ligtas na lugar. Baka balikan tayo ng aswang na yun. Naramdaman ni Ramon na alam ng lalaki ang sinambit nito, kaya sumunod na lamang siya sa gusto nitong mangyari. Naglakad ang dalawa sa kadiliman hanggang sa makarating sila sa isang lugar na masukal. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Bukas ng umaga, saka natin hahanapin si Marga. Nagtaka si Ramon kung bakit alam ng lalaki ang pangalan ng asawa niya. Tinitigan niya ito ng mabuti, pero iniwas nito ang muka. Hanggang sa nagdesisyon na si Ramon na hablutin ang telang nakatakip sa muka ng lalaking tumulong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ramon nang makilala niya kung sino ang lalaking yon. Celso? Ikaw? Ako nga, Ramon. Ang akala ko ba'y umalis ka na? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para tulungan kang hanapin si Marga. Gusto kong bumawi sa'yo at sa kasalanang nagawa ko. Tama ka. Ako nga naglagay ng sumpa sa inumin mo. Malutong na minura ni Ramon si Celso. Sa sobrang galit niya sa pag-amin nito, ay hinawakan niya ang kwelyo ng damit nito. Inambahan niya ito ng suntok, ngunit hindi niya yun magawang ituloy dahil hindi niya kayang saktan si Celso dahil kaibigan niya ito. Ang akala ko ba'y kaibigan mo ko, Celso? Paano mo nagawa sa akin yun? Bakit? Patawarin mo ko. Wala akong ibang pagpipilian kundi gawin yun eh. Nagipit lang ako. Yung nag-utos sa akin, hawak niya ang girlfriend ko eh. Tinakot niya ako na kung hindi ko gagawin ang gusto niya, ipapatayin niya ang girlfriend ko, Ramon. Kaya kahit ayaw kong ipahamak ka, nagawa ko. Mapatawad mo sana ako. Hindi mo alam kung ano naranasan ko simula nang dumapo sa akin ang sumpang yun. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin na kahit ang mismong asawa ko ay nakakalimutan ko na. Ngayon, gusto kong lubusin mo na ang pag-amin mo, Celso. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Eduardo, pare. Ang tatay ni Marga. Niloloko mo ba ako? Ang sabi sa akin ng albularyo, isang aswang na may alam sa kulam at itim na mahika ang utak sa pagiging ulyanin ko. Nagsasabi ako ng totoo, Ramon. Si Eduardo talaga ang nag-utos sa akin. Kahit patayin mo pa ako ngayon dito, hindi ako nagsisinungaling. Wala nang dahilan para magsinungaling ako sa'yo ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon nang mapagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari. Kung ganun, isang aswang pala si Eduardo. Kaya pala nung nagtanan kami, sinabi niya kay Marga na hindi nito matatakasan ang kapalaran na nakatadhana para sa kanya. Hindi kaya si Eduardo rin ang aswang na dumukot sa asawa ko? At kaya niya yung ginawa ay nais niyang gawing aswang na kagaya niya si Marga. Sa tingin ko'y ganun na nga ang gagawin ni Eduardo. Nakakagulat na aswang pala ang demonyong yun. Kung gusto mo talagang bumawi sa akin, tulungan mo akong iligtas si Marga kay Eduardo. Hindi niya pwedeng gawing aswang ang asawa ko kung yun man ang binabalak niya. Kaya nga nandito ako, di ba? Kaya nga sinundan kita kasi tutulungan talaga kita. Pero, paano ko malaman ni Eduardo na tinutulungan kita, pare? Baka kung anong gawin niya sa girlfriend ko. Kaya nga kailangan nating mapatay si Eduardo. Kapag nagawa natin yon, saka natin ililigtas ang girlfriend mo. Sumang-ayon si Celso sa plano ni Ramon. Sa pagkakataon na yon, ay pinili ni Ramon na patawarin si Celso. Naintindihan niya kung bakit nito nagawang makipagsabuatan kay Eduardo. Kahit siya siguro ay ganoon din ang gagawin
kung siya ang mapunta sa ganoong sitwasyon. Tutol man si Ramon sa gusto ni Celso na bukas ng umaga na nila ipagpatuloy ang paghahanap kay Marga, ay pumayag na lamang siya. Alam niya na masyadong mapanganib para sa kanila ang maglakad-lakad sa gubat ng ganoong oras. Ngunit kahit paano ay nabawasan ang kaba ni Ramon nang malaman niyang si Eduardo ang aswang na may hawak kay Marga. Tiwala siya na hindi sasaktan o papatay ni Eduardo si Marga dahil anak nito yon. Ang ikinakabahala lang niya ay ang tuluyang mahawaan ni Eduardo ng pagiging aswang ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nagising si Ramon dahil sa sikat ng araw na tumama sa mukha niya. Pagtayo niya ay nakita niya si Celso na kumakain ng bayabas. Ibinato nito ang isang malaking bayabas sa kanya na agad naman niyang nasalo. Yan lang ang nakita kong pwede nating kainin dito. Ayos na yan, kesa wala. Salamat pare. Meron akong tubig dito kung gusto mo. Mamaya na. Pero pare, sigurado ka ba na nandito talaga yung kuweba na sinabi mo na nakita ng albularyo na kinausap mo? Sigurado ako na nandito lang yun. Isa pa, inatake na nga tayo ni Eduardo kagabi, di ba? Ibig sabihin, nandito talaga yung kuweba. Sa totoo lang pare, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Yung nalaman ko nga na kayang magsumpa ng tatay ni Marga, hindi na ako makapaniwala. Ito pa kayang aswang pala siya? Grabe talaga ang mundong to. Ang daming hindi ka panipaniwala pero totoo. Tama ka dyan. Sige, pagtapos natin kumain, hanapin na kagad natin yung kuweba, baka abutan na naman tayo ng dilim eh. Kumusta na pala yung sugat mo sa likod? Medyo masakit pa rin pero hindi ako mapipigilan ng sugat na to para hanapin at iligtas ang asawa ko. Maya-maya pa ay magkasahan ng tinahak ni Ramon at Celso ang gubat. Sa bawat pagakbang ni Ramon ay umaasa siya na hindi pa huli ang lahat. Nagdadasal siya na sana ay hindi pa nagagawang aswang ni Eduardo ang kanyang asawa. Palubog na ang araw at unti-unti nang nagiging madilim ang gubat. Ngunit sa oras na yon ay hindi pa rin natatagpuan ni Ramon ang kuwebang kinaroroonan ni Marga. Dumidilim na naman ha. Pare, parang gusto ko nang mawalan ng pag-asa. Ano bang sinasabi mo pare? Ngayon ka pa ba mawawalan ng pag-asa? Isipin mo na lang si Marga pare. Sigurado ako na hinihintay ka niya. Paano kung huli na? Paano kung aswang na rin siya kagaya ng tatay niya? Paano pare kung hindi pa? Maging positibo ka lang. Makikita mo at may magandang resulta rin tayong makukuha sa ginagawa nating to. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa gubat habang umaasang mahahanap nila ang kuweba bago tuluyang kumagat ang dilim. Sa kanilang paglalakad, napansin ni Ramon ang kakaibang lamig ng hangin at ang tila pagbigat ng paligid. Mas naging mabilis ang paglakad ng dilim at pagyakap nun sa kanilang kinaroroonan. Celso, nararamdaman mo ba yun? Oo pare. Ang sakit ng tiyan ko. Napasobra yata ang kain ko ng bayabas. Ikaw rin pala? Pambihira ka naman, oo. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Pakiramdaman mo ang paligid. Mas malamig dito kumpara sa mga nadaanan natin. Sa tingin ko, malapit na tayo sa kuwebang hinahanap natin. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan ng dumilim. At sa paglalakad ni Ramon, ay nakarinig sila ng babaeng umuungol na parang nahihirapan sa hindi kalayuan. Nagkatinginan ang magkaibigan. Sigurado ako, ang asawa ko yun. Hinanap nila ang pinagmumula ng ungol at sa kanilang paghahanap ay nakita nila ang isang maliit na daan na tila nagmumula sa isang nakatagong bahagi ng gubat. Sa dulo nun ay nakita nila ang isang malaking bato na tila may hiwa sa gitna, sapat upang magsilbing pasukan. Tingnan mo pare, yun na yata ang kuwebang hinahanap natin. Alam ko,
Nakikita ko rin. Nagmamadaling tumakbo si Ramon at Celso papunta sa kuweba. Panay ang dasal ni Ramon na sana ay yun na ang kuwebang hinahanap nila. Hindi niya na kayang palipasin pa ang isang magdamag nang hindi nakikita ang kanyang asawa. Sa kanilang paglapit sa lagusan ay kapwa sila natigilan nang may narinig silang mahinang pag-angil na parang nagmula sa isang napakabangis na hayop. Humanda ka, Celso. Mukhang nasa paligid lang natin ang hayop na Eduardo na yun. Pinalot ng kaba at takot si Ramon. Ganun pa man, hindi siya pumayag na pagharian ng mga emosyon na yon. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging matapang upang mailigtas si Marga. Malikot ang mata ni Ramon. Inihanda niya ang sarili kung sakali man na biglang sumugod sa kanila si Eduardo. Hanggang sa makita ni Ramon, mula sa mas madilim na bahagi ng gubat, ang isang figura ng tao na papalapit sa kinaroroonan nila. Habang palapit yun, ay doon niya nalaman. Yun ay ang aswang na umatake sa kanya noong nakaraang gabi. Huminto yun ilang di pa lang ang layo sa kanila ni Celso. Hindi ko inaasahan na mahanap niyo ang lugar na ito. Pero sinisiguro ko na hindi na kayo sisikatan ng araw. Napaka-demonyo mo! Aswang ka nga! Demonyo ka pa! Kilala na kita, Eduardo! Talagang hindi mo kami hahayaang maging masaya ni Marga! Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang totoo kong pagkatao. Pero hindi na yun importante. Dahil hindi na kayo makakalabas ng buhay sa gubat na ito. At tama ka. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ni Marga. Kaya nga sinubukan kong alisin si Marga sa alaala mo upang masira ang relasyon niyo. Hindi ka magtatagumpay sa maitim mong balak, hayop ka! Ibigay mo na sa akin si Marga! Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko, Ramon. Kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Isa pa, hindi ikaw ang nakatadhana para sa kanya. May kapalarang nararapat para kay Marga. Anong kapalaran ang sinasabi mo, demonyo ka? Ang maging aswang kagaya mo? Ang pumatay ng tao? Anong klaseng ama ka? Dahil yun ang nakatakda sa kanya. Wala kang karapatan na diktahan ako kung paano ko palalaki ng aking anak. At ikaw, Celso. Bakit? May usapan tayo, pero sumira ka sa usapan na yun. Ito ang tandaan mo. Sa oras na mapatay ko kayong dalawa, isusunod ko na ang iyong nobya. Wawasakin ko ang kanya at kakainin ko ang lamang loob. Dudurugin ko ang puso at utak niya sa aking mga kamay. Masyado kang madaldal para sa isang aswang! Malakas na sumigaw si Ramon at sinugod na niya si Eduardo. Sinalubong naman ni Eduardo si Ramon. Hahampasin niya sana ang aswang ng buntot ng pagi, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Hindi na malaya ni Ramon na nasa kaliwa na niya si Eduardo. Sinakpal siya nito sa balikat. Napasigaw siya nang bumaon ang mga ngipin nito sa balat niya. Sa pagkakataon na yon ay tumulong na rin si Celso. Sinaksak nito sa likod si Eduardo, kaya kumawala ang pagkakakagat nito sa kanya. Malakas na tinabig ni Eduardo si Celso at nakita ni Ramon na halos lumipad ang kanyang kaibigan. Sinamantala ni Ramon ang pagkakataon na wala sa kanya ang atensyon ni Eduardo. Sinaksak niya ito sa tiyan gamit ang kawayan. Malakas niya yung itinulak hanggang sa mapasandal sa isang puno si Eduardo. Lumaylay ang ulo ni Eduardo kaya inakala niyang patay na ito. Lumapit naman si Celso kay Ramon. Nakangiwi ito at halata sa muka ang sakit. Aray ko! Nabalian yata ako ng likod, pare. Ang lakas pala talaga ng aswang na yan. Sa tingin ko napatay ko na siya, pare. Tingnan mo, hindi na siya gumagalaw. Kung ganun, punta mo na si Marga sa loob ng kuweba. Tingnan mo kung naroon ang asawa mo. Hindi na nagsayang pa ng oras si Ramon. Pagkasabi nun ni Celso, ay pinasok na niya ang lagusan papasok sa kuweba.
Sa isang bahagi ng kuweba ay nakita niya si Marga na nakaupo sa isang sulok. May tali ang mga kamay at paa nito. Meron din itong piring sa mga mata. Nang hawakan niya ang kamay ni Marga upang alisin ang tali, ay natatakot itong umusog palayo. Marga, asawa ko. Ako to. Ramon, ikaw ba talaga yan? Inalis ni Ramon ang piring sa mata ni Marga upang makita siya nito. Hindi napigilan ni Marga ang umiyak nang malaman na siya nga talaga ang nasa harapan nito. Agad sinimulan ni Ramon ang pag-alis ng tali ni Marga. Dahil sa masyadong maigpit ang pagkakatali kay Marga, ay inilabas niya ang dala niyang kutsilyo upang gamitin sa pagputol ng tali. Paano mo nahanap ang lugar na to? Nagpatulong ako kay Tatang Ambo. Bumalik din si Celso para tulungan ako sa paghanap sa iyo at pakikipaglaban sa tatay mo. Alam mo na? Oo, alam ko ng aswang ang tatay mo. Kahit ako'y nagulat nang malaman ko ang totoong pagkatao ni Papa. Kaya pala, tinukot niya ako upang gawing aswang kagaya niya. Mabuti't dumating ka, Ramon. Ngayong gabi niya sana ako gagawing aswang dahil bilog ang buwan ngayon. Pero hindi na yun mangyayari. Dahil wala na si Eduardo. Patay na ang tatay mo. Wala na si Papa? Pinatay niyo siya? Kung hindi man namin ginawa yun, kami naman ni Celso ang papatay niya. Patawarin mo ako, Marga. Ginawa lang namin yun para ipagtanggol ang aming sarili. Naiintindihan ko. Masakit pero siguro nga, yun ang tamang mangyari. Nang tuluyan nang mapakawalan ni Ramon si Marga mula sa pagkakatali, ay agad silang nagyakap ng mahigpit. Labis silang nasabik sa isa't isa sa ilang araw at gabi na hindi sila nagkita at nagkasama. Maraming salamat kasi hinanap mo ko, Ramon. Hindi kita pwedeng pabayaan, mahal ko. Hoy! Pwede bang mamaya na kayo magmatamisang dalawa dyan? Tignan nyo naman kung okay lang ako dito! Mula sa labas ng kuweba ay narinig nilang dalawa ang sigaw na yun ni Celso. Nagmamadali silang lumabas at hindi inasahan ni Ramon ang nakita niya. Hawak ni Eduardo na nasa anyong aswang sa leeg si Celso. Bahagyang nakaangat sa lupa ang mga paa ng kaibigan niya. Sa tingin mo ba, ay ganun mo lang ako kadaling mapapatay, Ramon? Demonyo ka talaga! Pakawalan mo ang kaibigan ko! Mangyayari lamang yan kung ibibigay mo sa akin si Marga. Bilog na ang buwan. Kailangan ko nang maisalid sa kanya ang dugo ng isang aswang. Kaya mamili ka. Ang buhay ng kaibigan mo o si Marga? Pare, huwag kang makikinig sa kanya. Ayos lang kahit mamatay ako. Tumakas na kayo ni Marga, bilisan nyo! Tumahimik ka! Naguguluhan si Ramon kung ano ang magiging desisyon niya. Parehas na importante sina Marga at Celso sa kanya. Wala siyang nais mapahamak sa dalawa. Ka na! Huwag ka nang mandamay pa ng ibang tao! Sige! Sasama ako sa'yo! Pakawalan mo na si Celso! Saan ko lang siya papakawalan kapag lumapit ka sa akin, Marga? Anong sinasabi mo, Marga? Ibig mo ba sabihin ay payag ka na maging aswang? Makahulugang tumingin si Marga kay Ramon. Pasimpleng kinuha ni Marga ang kutsilyong hawak niya at tumango ito. Naintindihan ni Ramon ang ibig nitong sabihin. Patawarin mo ko, Ramon. Ayokong may ibang buhay na madadamay ng dahil sa akin. Mabuti pa siguro nakalimutan mo na lang ako matapos ang gabing ito. Sa wakas, nagdesisyon ka na rin ng maganda, Marga. Ayoko. Hindi ako pumapayag, mahal ko. Ayoko. Makinig ka na lang sa asawa mo, Ramon. Noon pa man ay sinabi ko na sa inyo, hindi matatakasan ni Marga kung ano ang nakatakda para sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Ramon si Marga. Matapos yun,
ay hinayaan niya nang lumapit ito kay Eduardo na walang tigil sa pagtawa dahil ang akala nito ay nagtagumpay na ito sa nais nitong mangyari. Maya-maya pa ay nasa harapan na ni Eduardo si Marga. Pakawalan mo na si Celso, Papa. Ngumisi lang si Eduardo. Sa tingin mo ba ay bubuhayin ko pa ang traidor na ito? Napasigaw si Celso nang unti-unting humigpit ang pagkakasakal ni Eduardo sa liig nito. Ngunit bago pa tuluyang bumaon ang matutulis na kuko ni Eduardo sa liig ni Celso, ay mabilis na itinarak ni Marga ang kutsilyo sa tapat ng puso ng kanyang ama. Natigilan si Eduardo. Kasunod nun ay nabitiwan nito si Celso. Panay ang ubo ni Celso habang habol ang paghinga. Patawarin mo ako, Papa. Pero kailangan nang matapos ang kasamaan mo. Umiiyak na sigaw ni Marga habang walang tigil nitong sinasaksak ang dibdib ni Eduardo. Tumigil lang si Marga nang bumagsak si Eduardo na wala ng buhay. Panay ang hingi ng tawad ni Marga sa kanyang ama habang humahagulgol. Nilapitan naman ni Ramon si Marga at mahigpit itong ikinulong sa mga bisig niya. Tapos na, Marga. Tapos na. Ligtas na nakalabas ng gubat sina Ramon. Bago sila umuwi ng bahay nila, ay dumaan muna sila kay Tatang Ambo upang magpasalamat at ikwento ang mga nangyari. Salamat sa Diyos dahil natalo nyo ang puwersa ng kadiliman. Masaya ako na hindi ka nasalina ng dugo ng aswang, Marga. Pero masakit po sa akin na ako mismo ang pumatay sa sarili kong ama. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit minsan, may mga bagay tayo kailangang gawin kahit mali at masakit para sa kapakanan ng mas nakararami. Humahanga ako sa tapang mo at sa iyo rin, Ramon, at sa kasama mo na hindi ko kilala. Celso po. Celso po ang pangalan ko, Tatang. Tatang Ambo, salamat po talaga. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po malalaman ang kinaroroonan ni Marga. Kung hindi mo po ako tinulungan, ay baka naging aswang na rin ang asawa ko. Walang anuman. Ako naman ay handang tumulong sa lahat sa abot ng aking makakaya. Sana po huwag po kayong tumigil sa pagtulong sa mga kagaya namin. Hindi talaga ako titigil. Habang humihinga ako, ay nandito lang ako para tumulong. Yan na lang ang bagay na magagawa ko para sa bayan na ito. Hindi na rin nagtagal sina Ramon sa bahay ni Tatang Ambo. Umuwi na sila sa bahay nila upang makapaglinis ng katawan at makapagpahinga. Masyadong maraming nangyari sa mga nakalipas na araw at noon lang nila naramdaman ang labis na pagod. Pagkatapos ng lahat, ay bumalik sa syudad sina Ramon, Marga at Celso. Ramdam pa rin ni Ramon ang lungkot ni Marga sa ginawa nitong pagkitil sa buhay ni Eduardo na kanyang ama. Kaya naman palagi siyang nasa tabi nito sa tuwing nais nitong umiyak. Inireport nila sa mga pulis ang pagdukot ni Eduardo sa girlfriend ni Celso. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay ni Eduardo, ngunit hindi nila nakita roon ang kanilang hinahanap. Marga, may alam ka pa bang ibang lugar na maaaring naroon ng girlfriend ni Celso? Nag-isip si Marga. Maya-maya pa ay sumagot din ito. Inform si Papa sa Quezon. Hindi na namin yun napupuntahan kasi masyadong malayo. Pwede natin subukan na puntahan yun. Agad na ipinaalam ni Ramon ang impormasyon na yun sa mga pulis. Mabilis na kumilos ang kapulisan. Hindi nagkamali si Marga dahil nandun nga ang nobya ni Celso. Nangihina na ang babae nang matagpuan nila sa isang lumang kubo. Nakatali ang mga kamay at paanon. May isang bote ng tubig sa tabi ng babae, ngunit wala na yung laman. Labis ang saya ni Celso dahil buhay pa nilang natagpuan ang nobya nito. Sa pagkakataon na yon, alam ni Ramon na tapos na ang bangungot na dala ni Eduardo sa buhay at pagmamahalan nila ni Marga.
Bagaman at kailangan may isang buhay na mawala, alam ni Ramon na yon ay para sa ikabubuti nilang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ay muling bumalik sina Ramon at Marga sa bahay nila. Doon ay nabuntis si Marga at nanganak ng isang malusog na batang babae. Simula noon, ay namuhay na ng tahimik at malaya sa takot ang mag-asawa. Nangako naman si Ramon sa sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya, kahit pa buhay niya ang maging kapalit.